technologies that matter to the farmers and fishermen. This is TechnoPeach on Air, making waves for filmic technologies. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The views. Yes, hello. Yes, good morning to all our listeners on air and online. Partner? And of course, welcome to the episode 2, season 2 Yes, of thank you. TechnoPeach on Air, making waves for filmic technologies. Only here on Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. We are your program host, Jonah Paulo. And Jetsu Baba, we are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we introduce technologies that matter to the farmer and fisher folk. Okay, kumusta? Hey, partner! Sumasayaw-sayaw pa. Oo nga talagang hindi tayo naka-live ngayon pero ito ay Yes. i-upload sa ating Yes, YouTube ating account. YouTube. Oo. At marireplay ulit, tama? Naka-live na tayo. Naka-live na Ayun. tayo. Okay, Yes. nakakaya ang ginawa ko. Hindi yan part paki-down. naman. Oo. Okay. Siya. Ayan. Yes, gusto nating batiin ang ating pong Director 4, Dr. Junior G. Alvindia, Director 3, Sir Director Joel V. Dator, And ang ating Mancom the partner Management Committee, and Exicom. and of course, ang ating pong Chief of the Applied Communication Division, Hello, Sir Elijah Davalos. Belated happy birthday. Yes. Ay, oo nga, partner. At syempre, lahat ng mga guards on duty Utilities and drivers. Ingat-ingat po. Ayan. At syempre, sa mga tagapakinig natin, Yes, ang ang mga ating- naglalaba, nagluluto na, kasi at nasa sa bukid. 11 na. Oo. Oo. Mga nasa bukid at nakatutok po sa atin sa Radyo Agri 90.1 FM. Good morning, everyone. Yes, ayan, partner. Bakit ba natin na naman ito ginagawa? Syempre, partner. Sabihin Ayan. mo kung bakit. Sige. Yan, partner. Dahil itong programa na ito ay para ipakilala, partner, Ooh. ang iba't ibang technology Yes. dito sa Filmec. Hindi lang sa mga adapters, but for the would-be adapters. Ayan, baka makita nila, syempre baka angkop sa kanila to, partner. Yan. Oo, tapos? Operations ng Filmec. Oo, Ayan, tama. And of course, partner, sa pamamagitan din ng program natin, malalaman natin ang mga impormasyon tungkol sa technologies na pag-uusapan natin. Kaya naman, sa ating mga tagapakinig, on air, maaari po kayong mag-text kung kayo merong question sa 0962-119-7445 at kung kayo naman po ay nakatutok sa ating live stream, pwede po kayong mag-comment sa comment section. Comment section down below. At meron ka bang mga paalala? Yes, Tama? partner, meron tayong ipa-plug syempre ang ating sila pa rin ay nakikinig sa Radio Agri 90.1 FM, Filmec. Ayan, meron tayo partner mga social media, ayan. I-like nyo at i-subscribe ang ating YouTube account. Ano yan, partner? Okay. Radyo Agri. Radio Agri 90.1. I-search nyo lang yan at lalabas na siya. Ayan, meron tayo sa I-type Facebook, lamang. X, and Instagram. Okay, at mapapanood natin mga replays sa YouTube account. Okay, so ngayong umaga, ano pag-uusapan natin? Yan, partner, meron hindi lang technology, partner, ang scope ng ating TechnoPeach. Hindi lang mga R&D outputs. Yes, kung napansin nyo ay puro muna kami R&D outputs. Ngayon naman ay Gusto rin natin pakita sa kanila na we're also an extension agency. So meron tayong mga extension services. ayan. At ipapakilala natin. Hindi sila mapapakilala. Papakilala natin ngayong umaga ang Y4M. Na para bang medyo suspense yung pagkakasabi mo, ha? Ayan. Oo, ang Y4M or Youth for Mechanization. Ayan. Siyempre, bago tayo mag-dive in, partner, Yes. may papanood tayo sa kanilang video. Okay, well, let's Roll. watch this. VTR. Tumatandang mga magsasaka. Kawalan ng interes ng mga kabataan sa pagsasaka. At pambansang seguridad sa pagkain. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nabuo ang advokasya ng Filmec sa panghihikayat ng mga kabataan sa pagsasaka na tinatawag na Youth for Mechanization o Y4M. Ayon sa pinakabagong datos na hango sa pananaliksik ng University of the Philippines, Los Baños, ang karaniwang edad ng mga magsasaka ngayon ay 53 years old. Kung hindi magbabago ang trend na ito,
Inaasahang sa susunod na 15 taon pa ay tuluyan ng tatanda at kakaunti na lang ang mga magsasaka. Kasunod nito, manganganib din ang pambansang seguridad sa pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang hirap ng trabaho sa bukid at ang mababang kita ang ilan sa mga dahilan ng pagkawala ng interes ng mga kabataan sa pagsasaka. Bilang pangunahing ahensya ng mekanisasyon sa Pilipinas, nakikita ng PhilMec ang malaking potensyal ng mekanisasyon o paggamit ng mga makinarya upang maengganyo ang mga kabataan sa agrikultura. Ang pagpapakita sa mga kabataan ng mga magagandang benepisyo ng paggamit ng makinarya ay magandang paraan na sila'y mahikayat. Mula sa pagpapagaan at pagpapabilis ng gawaing bukid hanggang sa pagkakaroon ng mas mataas na ani sa mas murang halaga ay ilan lamang sa magagandang pakinabang ng mekanisasyon. Layunin ng Y4M na mabago ang imahe ng agrikultura sa pananaw ng mga kabataan sa pamamagitan ng paggamit ng mga makinarya mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa paggigiling. Hindi kalabaw, kundi 4-wheel drive tractors na ang gamit ngayon. Hindi na maghapon na kayo po dahil sa mechanical rice transplanters o precision seeders sa pagtatanim. Goodbye na sa kari dahil narito na ang rice combine harvesters. Wala na ring highway drying dahil sa mechanical dryers at mas marami na ang masasalba sa makabagong mga rice mills. Isa sa puso ng isang Y4M advocate ang ACT's commitment. A. Para sa adoption. Hinihikayat ng mga advocates na tangkilikin ang paggamit ng mga makinarya sa pagsasaka. C. Para sa champion. Himukin ang iba pang mga kabataan na bumalik sa pagsasaka sa pamamagitan ng mekanisasyon. C. Para sa connection. Makilahok sa isa sa mga networks ng Y4M na bubuuin ng programa batay sa kanilang interes. D. Para sa training. Magsanay ng mga kaalaman ukol sa mekanisasyon. S. Para sa support. Ipahayag ang suporta sa mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa mekanisasyon at pagsasaka. Maisasakatuparan ang programang Y4M sa pamamagitan ng pagtatatag ng iba't ibang networks sa ilalim ng advokasya. Ang mga networks na ito ay gagawin sa pamamagitan ng online registration ng mga interesadong kabataan, mga young professionals at mga anak ng magsasaka. Kabilang sa mga networks na ito ay ang Young Machinery Operators Network para sa mga kabataang nagpapaandar ng mga makinaryang pangbukid. Young Small Engine Mechanics Network para sa mga kabataang mekaniko ng mga makinaryang pangbukid. Young Mechanization Specialist Network, mga kabataang may talento sa pagtuturo na handang magsanay. Young Farmers Network, mga miyembro o magsasakang anak ng miyembro ng FCAs na benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. At Young Agripreneurs Network, mga kabataang nagka-custom servicing gamit ang makinaryang pansaka. Ito ay bukas para sa mga kabataan mula 18 hanggang 35 years old. Sumali ka na! Layunin ng PhilMec na baguhin ang kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas. Kaya naman, nais itong magsimula sa kinabukasan ng bayan, ang mga kabataan. Ito ang Youth for Mechanization. Ito ang kinabukasan ng magsasakang Pilipino. Ayan, partner. Alright. Okay. Ayan, partner. Okay. Yes, oo. So, napanood natin ang Youth for Mechanization video. And I hope na meron tayong mga listeners no,
sa mga viewers din online na merong interest dito. Oo. Isa ito sa Ayun ating na mga lahat extension, Oo. extension services na ginagawa dito po sa Filmec. So, isa nating programa that is reaching out the next generation. Yes, ayan. Bilang partner dahil napalabas naman na kanina pero ikwento mo pa rin kung paano mo to naisip. Ako, paano ko naisip? Oo, sige. For the nth time. Yes. Oo. Actually, nagsimula ito yung pinakasimula pa noon ay dahil lang sa isang billboard na ang sabi doon ng average age ng farmers ngayon ay 57. Ito ay sa Kamay-Nilaan. Kamay-Nilaan, no? Dahil alam mo naman, dito tayo sa probinsya. Sa probinsyahan. Nung pauwi tayo mula sa airport, nakita natin Ay, ito. talaga partner. Tapos, mula na nakita ko siya sa airport, actually, di sa airport talaga, doon sa mismong Skyway. Daan. Oo. Tapos mula nun, hindi ko na siya, hindi na wala sa isip ko. I mean, yung buong travel na yun, yun yung tumatakbo sa isip ko na parang, how can I be part of this solution, of the solution? Then, ito na nga, merong nilay down yung, tawag dito, National Youth Commission Yes. na mga problema at lumutang dito, ito yung mga pressing issues natin. Una, syempre, yung kawalan ng interest ng mga kabataan sa pagsasaka, agriculture. Ikalawa, dahil nga wala silang interest, so hindi sila sumasama dun sa workforce ng agriculture. So tumatanda ang mga ito. So nagiging, ayun na, nasabi natin kanina, yung billboard na yun, 57. Pero iba kasi yung data eh. Yes, sa atin, may data tayo na 53. Tapos iba Yun 59. ay baka anong taon yun partner nung nakita mo? 2018, 17, ganun yata Parang siya. yun ang naging calling mo. Oo, calling mo? para siyang Sign. para siyang Yung nag-dawn. simpleng billboard na yun Yeah. ay nakapagkiliti ng isang magkiliti. Isang naboy siya. No, Boisiano. So, yeah, after that, yun, ito na, and nagawa natin ito, and then yun yung mga tatlo natin na naka-anchor sa problema ng walang interes ang kabataan, tumatanda ang magsasaka, at syempre, yung pinaka-umbrella nun, yung threats of food security. Yes. So, yan. Yun yung Parang mga... ikaw ang guest ko ngayon. Oo. Hindi, pero tarong hindi kita mamaya. Oo, partner. Oo. So, yun po Bilang yung... ang laki ng ano ko dito. Oo. Ambag mo dito sa YFL. Oo. So, yun po yung Youth for Mechanization. And then, itong advocacy campaign natin na ito, ang goal niya kasi is ma-transform. Dalawang bagay. Ma-transform yung pananaw ng mga kabataan sa agriculture through rebranding. Yun yung term natin. Rebranding. O sige, partner, ano yung mga naalala mo kanina? By the way, kanina po meron kami mga bisita. Oo pala, partner. Ano ba? Saan sila galing? Sa Ezekiel Arlina National High School. Ayan, shout out. From Licab. From Licab, ha? Nueva Partner, Ecija. dinaya talaga tayo. Ayan, nakasama namin sila Oo, kanina. ilan sila partner kanina? 800 Oo, plus. yeah, 800 students kita na nyo. na-meet natin kanina. And we're able to share about this Youth for Mechanization. Yes. Sabi ko nga sa kanila, kahit dalawa lang sa 800 na yun. Tama, oo. Ang maging part ng advocacy. Ma-entice man lang tayo. Yes. At least meron tayong nahugot, no, na maging part ng ating advocacy. Advocacy. Ayan. So yeah, yun, rebrand. We want to rebrand the image of agriculture. Gusto natin ipakita sa kanila na hindi na ganun mahirap, madali na ito, na mabilis na, mas efficient na ito. So less manual, less traditional, and more of mechanization using machines. Yes. So ito na yung gusto natin pakita. Actually, ano yung mga interest mo, partner? Kapag Ako, partner. mag-isa ka na lang, magsa-cellphone ka, ano yung mga usual pinupuntahan mo dyan? Mga social media accounts, no? Oo, yung mga accounts na hindi na... Oo, yung mga yun. ng video, oo. short clips, ayan. Mga short clips, ganyan. Minsan nagla-livestream din, Oo, di ba? Kasi ang attention span ngayon, partner ng mga bata ay very short na lang. Mga reels, di ba? Oh, Yan, reels, mga titignan oo. natin. Or, kunyari, nakikinig ka naman ng music. Ganyan. Yes, oo. So, actually, we want to marry yung idea na yon plus Ikukulong. agriculture. Yes. Napakaganda So, idea. halimbawa, ikaw ay nag-drive ng, ano ba yung mga machine na pinamimigay Four-wheel natin sa tractor, RC? Four-wheel halimbawa, tractor. So, land preparation. So, gusto natin ipakita yung image na habang ikaw ay nagdadrive, hindi ka na mainit kasi meron ng shed. May shed yun eh, oo. So, konting sunscreen lang yan. Ay, Yes. tuloy na ang operation. Alam mo yung mga youth ngayon. No, ayaw natin ng mainitan, mabilad, At umitim. habang nag-ooperate ay naka-music ka pa. Music. So, yun ang pwede nating gawin. Diba? Pwede rin, halimbawa, habang nagtatanim naman tayo, gumagawa tayo ng video content, reels, ganyan. Pero mag-ingat sila. Wag... Pero mag-ingat po kayo. So, pwede po yun.
And ano pa ba, yung mga pwede kayong mag-live stream habang sinishare nyo, halimbawa yung habang kayo nag-harvest, ganyan. Pero syempre may mga precautionary measures na. Yes, ayan na. Talagang partner, in-adjust nyo talaga kung ano Yes. yung appropriate ngayon. And hopefully this year, Very timely. partner, Oo. yung paggamit din ng drone. No? Masama natin Hopefully. yan sa ating campaign because that is really enticing. Mm-mm. Now, we can even produce agricultural pilots diba? Through this. Grabe Pwede magkaroon tayo ng May network. mga expertise na talaga na nabubuo. Yes. oo. Agricultural pilots. So, hindi lang siya basta one time na we are trying to impart something na lifelong yung learning na Yes. mapapakinabangan mo. Because we are trying to, part ng rebranding natin, yun nga, nagkakaroon tayo ng mga training dyan, and gusto natin ma-instill sa kanila paano gumamit ng makinarya, ay habang buhay ka niyan, partner, alam mo na kung paano gumamit di ba? Alam mo na paano magpalipad. Na-instill na. Oo. Oo. So, that's something na you can even earn from. Yun. Ayan, talagang todo rebranding. Partner, dadating ang panahon at ang oras na pag sinabi mong agriculture, ano nang maiisip mo? Hindi na laborious, di ba? Yes. Yan na ang sinasabi nating rebranding. Mechanized na, modern Oo. na. No? Exciting na talaga. Oo, exciting na. Mali mo naman sa future, nakasakay ka pa sa drone. O kaya naman, di ba? Oo. Ako nagpapataba. Parang avatar talaga. Oo. Na parang ganun. So, it could be. Diba? na- Walang imposible sa technology, partner. Yeah, walang imposible. Sa So, that's tulong first. ng We, Y4M. we rebrand, but the second is we mobilize. Kasi nga, mababa yung agricultural workforce natin, masyadong matatanda na sila. So, gusto natin sila immobilize. Gusto natin sila pagsamasamahin, partner. Na sama-sama yung mga operator. May network. Oo, yun ang tatawag natin ng mga networks. Mga specialist, mga nagsasalita, hindi nagkikwento, nagsasalita, yung mga mekaniko, o yung kaya yung mga nagpa-process ng food, or mga drone pilot, pwede rin. Gawa tayong network Sama-sama for... na sila. May network. Yes, oo. Bakit mahalaga yun? Kasi nga, sa mga kabataan today, they always want to be part of something big. Bigger than themselves. Oo. So, that's what we want them to feel. Na agriculture is not actually something na very tiring, na parang pasan mo yung No, it's actually something that you're doing together with your generation. Yes. So, ganun yung essence ng networking. Oo. At konsepto ng co-op, ganyan, partner. Yes, so that eventually, hindi lang sila mapunta sa isang network, but will encourage them, na banggit mo na magkaroon ng mga cooperative. Na kung saan, dyan nag-work ang government Dyan nag-invest ang government Totoo. If we can form them young as they are into cooperatives, then they can avail of the services, partner. Alam mo yung program May natin, access di ba? na sila, Sa PhilMec, yes. ano nga yung program Sa natin na yan? Oo, RISE, Competitiveness Enhancement Fund, Mechanization Program. So, Oo. nagbibigay Sa co-op tayo tayo, sa dyan. asosasyon tayo. Yes. What if, partner, can you imagine, makabuo tayo ng cooperative, Diba? tapos mga service based na parang every time kailangan mo, siyempre ito, asyendera ka, partner. At ang mga lupain mo dyan. Lupain mo diba? ay hektarya. O, hektarya. Oo. Ngayon, tinatamad ka, di ba? O, di anong gagawin mo? Pwede mo lang kontakin yung mga cooperative na to, and then sila na gagawa. Mula land prep, hanggang crop establishment or pagtatanim, hanggang ma-harvest. Ang gagawin mo, nakapamayawan ka lang doon. At saka babot mo lang yung bayad. Magaganda-gandahan ka lang, partner. Papay ka lang doon. May GC Life ka pa, di ba? Oo. JL Life. Okay. Oo. So, ganun yung mga Yan pwede ang na- ini-envision ng Y4M. Yeah, ganun natin Napakaganda naman, ini-envision. partner. Tapos, our youth can engage in an exciting way. Hindi siya parang ito na naman, Routinary, di ba? Ganyan tayo Always, kami na to, nakakaawa na ako, ganito na lang yung buhay ko. No, we want them to take pride of what they do. Yes. To upgrade or, level up yung Tinataas natin ang moral. Yan, moral nila. Yes. Na pag sinabi nila na farmer ako na businessman, farmer ako na nagtuturo, farmer ako na mekaniko, Na specialist. farmer ako na pilot. Di ba? Grabe naman, partner. Kinikilabutan naman ako dyan talaga. Diba? That's how we Oo. see it in the future. Na parang it could be something na even the kids would like to become someday. Yes. Diba? And actually, if I may also share, meron tayong mga ilang initiative or partnership na binubuo, especially with as early as DepEd. Gusto natin talaga to partner with them Yes. para we can release books
that will help us to rebrand agriculture in the minds of the young, of the kids. Oo. As in, kids pa lang. From Y4M to K4M, Kids for Mechanization. Why? Kasi gusto natin sila i-prepare for this Y4M. Parang mina-mind condition mo. Yes, oo. Habang start them young, eka nga. Yes, oo. So, pwede tayong produce ng mga materials, mga books that will show them na this is how we farm today. Na pag nag-drawing ka, hindi na lang kalabaw, may kubo, Yes. tapos mga bukid, na para bang sobrang payak. But we love it, of course. Yes, dahil doon tayo nanggaling. Oo, gusto natin yun. We take pride of it as well. Pero gusto natin na makita nila na may future dito. Na-imagine ko nga, partner, balang araw, our grade schoolers, when you ask them to draw sa mga art class nila, okay, draw a farm. Makita mo dyan, may nagdo-drawing na may drone, yung farm. Oo, na Tapos, 4-wheel tractor, tapos na may four-wheel combine. tractor, may combine. Tapos yung mga farmers ay nagkakabilang doon. Oo. No, sumisweldo lang sila dahil, Yes. 'di ba? Okay. So something that we want to envision someday. At they live in a big house, in a big home, 'di ba? That they really own. So ganun, because our farmers deserve something as in really way better. Na of course, we understand na the government today, they are really exerting their best to reach out and really empower our farmers. Yes, Pero yun na nga yung mga programa natin. yeah, if we can do something, 'di ba? 'Di ba ang goal natin lagi sa buhay is we leave this earth or this earth or this world na better than we arrived. Parang ganun. So, yun lang naman ang essence ng buhay no? It's really making things better na bago ka dumating doon. Parang ganun. So, yung gusto natin. Parang techno-pitch /morning. Morning ito. So, we are sharing this Tama. kasi nga bilang tayo yung mga proponent ng Y4M, gusto natin maibahagi sa kanila our vision na this Techno-Pitch, special Techno-Pitch episode natin, may inuungkat natin yung bakit ba yan? Anong Ano pinagsimulan? ba yung gustong Yes. gawin yan? Hindi Ganyan. lang basta-basta partner nag-arrive ka lang dito. Oo. At saka gawin natin pakita lang na ito po yung program, ito po yung gagawin. Hindi. Gusto natin bigyan ng essence ba? No? That even those who will hear it on replays or watch it on replays, makita nila na ito pala yun. Ito pala yung parang the stories behind. Kasi partner, naniniwala ako na we can only do as much sa buhay na meron tayo. Medyo morning kwentuhan na naman to. Oo. Sige lang, partner. Yeah, we can only do as much na kung hanggang sa ang edad ko na pwede ako magtrabaho, lahat ng maiisip ko hanggang doon lang. Ganon din yung mga farmers. Yung kakayahan nila hanggang doon lang sa dulo ng buhay nila. But if we are able to pass it on to the next generation, somebody will really do the job of farming, hindi na ibenta na lang kasi Oo. mainit pa no? Parang kapagod pa yun wala naman talagang pag-asa dyan O kaya, kino-convert na lang sa mga commercial, ayan, Oo, partner. okay, ano na lang natin, pagawa na lang natin ng ganito, etc. So, instead of that, parang we really hope na someday na dad, so, kasi mayaman ang farmers na ba someday, no? Dad, mom, ganun yan. Mom. Ako na magtutuloy nito, no? Bumili na ako ng 2 drone para sa sa mga fertilizer nito, ganyan. O kaya nag-request na ako ng ganito ng Diba? iba Yun ng na tractor. yun na yung Yeah. next, yung future natin. Yeah. Mga partner. So yun po yung nakikita natin na maaring maitulong natin dito sa farming. So gusto natin ma-experience to ng ating mga farmers, then we begin with the next generation. Kasi nga yun nga, pagka natapos ang buhay mo, hanggang doon lang yun. But with the next generation and the next merong tuloy-tuloy Ano yung na maiiwan pagbabago. mo? Yeah, oo. At the end of the day, we don't put all our hopes in the government. We work in the government, yes, but we don't put all our hopes in the government. At the end of the day, it is you and your next generation when it comes to farming that matters here. Yun ang mahalaga. Kasi yung lupa na yan can still produce even after we all die. Oo. Now the question is, who will take the baton? Who will be running their next race, di ba? So ganun po yung ginagawa ng At yan ang magpapakain ng bansa. Yes. Oo. We'll never know. Maybe someday,
super, although nangyayari sa ibang bansa na sobrang digital na lahat. Na while you are in the mall, pwedeng ongoing ang patubig. May application na partner Oo. Habang nasa isang business meeting ka, ongoing ang pag-spray. Yes. Kasi may mga click ka na lang, drone, o diba, click. Minamanipulate mo na lang kung mahina o yung Oo. papalakasin mo yung tubig eh. And maybe even during a storm, baka magkaroon na rin ng mga, di ba, mga electromagnetic Diba? dome. Oo. Hindi natin alam, in 5 years and 10 years, Yeah, partner, sa we'll bilis never ng know. technology. Di ba? Sino ba makapagsabi na, di ba, na one day, pwede makapag-usap ng taga malayong bansa. And, dati sulat-sulat in a lang. video call lang, di ba? Oo. I mean, it happens over a decade. Yes. or Walang two. imposible. Yeah. Kumbaga. So, we'll never know. But at least we are trying today. We are trying to begin with the next generation today. Ayan. So, yun. Ayun, yung mga partner. ilang sa mga Oo. kwentuhan natin. Sa kwento. Ayan, sigurado sa mga narinig ng ating mga tagapakinig, marami silang napulot at excited na sila maging part. Yeah. O, paano pa? Ayan, Ayan. sasabihin na natin, partner, kung Sige, paano ikaw sila naman. magiging parte Oo. ng advokasya ng Sino-sino Y4M. ba, partner, Yes. yung mga pwedeng maging part ng ating Y4M advocacy? Ayan. Unang-una, ayan, i-take na natin. Take note natin. I-take na. Kinuha. Okay. Ayan. Kayo ay Pilipino. Oo. Na may edad. Ayan na, may edad pala to partner. Hindi lang basta-basta. 15 to 30 years old. Yeah. Kasi ang youth, unify na youth. Oo. Ayan, kung 30 kayo, pwede pa kayo. Pwede Ayan. pa. Oo. Ayan na. 15 to 30 years old. Or kahit hanggang single ka, pwede ka Pwede pa rin pa. siguro. O Yes. sige, may exemption naman. Oo, naman. At pangalawa ay advocating mechanization or the use of machines. Yes. Naniniwala ka, Naniniwala tinatangkilik ka, mo. tinatangkilik, yes. At willing. Ayan na. Ayan yung ano natin, hindi pinilit, kundi willing ka na ma-train ng ating mga specialist. Okay. At willing ka din na maging part ng network, yung binanggit kanina ni Sir Jet, of skilled youth which will be established by PhilMec. Tayo, kumbaga, ang mag-ano nito. Bubuo, partner. Oo. At may desire ka. Hindi basta-basta ano lang to. May mga keywords to has the desire to be part of school-based Y4M organization. May bubuin din Yun yung encourage natin kanina sa Likab, no? Na baka maaring sila ang pwedeng unang maging Y4M club natin. Yes. And if may mga schools na nakikinig ngayon or makakapakinig via our live stream or via on air or mga replays, na if you are a head of a school or you are a teacher in charge of agriculture, then we are encouraging you to form a school-based organization. Ano ba yung mga pwede natin bigay sa kanila? Mga collaterals? Yes, partner. Madami tayong mga Marami hinahanda. tayo, mga jackets, collateral, t-shirts. hat, mga anything na we can share to our advocates. So kung may ma-form kayo na mga small group lang sa mga schools nyo, and you can organize a club na Y4M club. Hindi Ang na lang math factor, club, hindi na lang English oo. club yung mga binubuo. Yes, because it's really necessary. Yes, oo. We have to be aware of who produces the food for our nation. And Y4M is one. Minsan yung pinakasimpleng ganyan partner, nakakalimutan natin eh. Yes. oo. Nakakaligtaan natin. So yun, and then partner, kapag sila ay nakagraduate, we can even send a medal of being an advocate Oh, during their nakaka-excite graduation. to. Oo, diba? oo. So yeah, Yes. so ito ay para sa lahat ng magiging members ng ating Y4M clubs sa buong Pilipinas. Ayan. Susunod naman partner, has the desire to be part of a youth-led service-based cooperatives Yes. in their community. Yung binabanggit natin kanina. Oo, hindi lang sa school. Oo. Pwede rin sa community nyo. Yes. Bubuo tayo ng mga grupo. Mm. Ayan. Hindi, halimbawa yung sama kamare, kung sa kababaihan nyo. Ito ay sa mga youth. Mga ganon. Ganon yung level niya. Mga taga-sanasi ka talaga. Oo, so mga ganun na groups yung gusto natin gawin. Kasi nga, partner, nag-i-invest ang government sa cooperative when it comes to machines. Kasi we cannot invest on single people eh. Kasi, di ba, minsan aakuin lang nila for their own benefit. Gusto natin na more people Inclusive. can benefit. Yeah, inclusive ang mga interventions ng gobyerno. Tayo partner ay nakikipag-collab din sa mga ano yung samahan ng mga kabataan partner sa community. National Youth Commission, SK. SK, di ba? Yes, through the last time? National Youth Oo. Commission. Yan. Yeah, we are also thankful. Nakikipag-partner din tayo. Yeah, sa mga thankful tayo sa NYC
we were able last year to get a nod from the NYC. Big sabihin nun, they are willing to support. And sabi nga nila, partner, nung pinipitch ko tong Y4M sa NYC, sabi nila ay that has a big potential. Y4M has a big potential. Diba? Galing NYC na yan. No? And they find it interesting to really engage the youth. Kasi sabi nung parang isang head doon sa meeting namin na yun, na TWG na yun, ay parang from Ilocos yata siya. Tapos sabi niya, wala pa akong ganyan narinig doon sa lugar namin. So, if you really can push this, then that's something that can really transform yung, the minds of the youth. So, yeah. And even sa iba pa ng mga partners natin, but that one is the NYC. So, they are asking, ano ba yung kukomit to nila sa atin? And sabi ko, maybe the SK people can help us to facilitate, mobilize the youth in the barangays, kanyan. Yes. So, ganun yung mga gagawin natin. Nakaka-excite naman, partner. Maging part ng Y4M. Yes. Kaya dun sa sinabi ko kanina, binanggit ko, kung meron kayo lahat, i-check nyo, ay pwede kayong mapabilang sa ating Y4M. Yes, oo. Anong tawag sa kanila, partner? Advocates. Advocates. Y4M Ayan, advocates. magiging Y4M advocates na kayo. Eto, partner, pag-usapan natin itong mga activities na ino-offer natin sa Y4M bilang yan. Kapag sila ay interesado Yeah. at mapapabilang sa Y4M advocates, ito ang mga asahan nating activities. Okay, so Ano they can yung be part partner? of our advocacy campaigns. So dito, ang plano natin dito is to really campaign for Y4M. Ipakita din yung mga benefits ng machines. At hopefully, we can get practitioners from the ground. Mga youth talaga. Parang info drive ito, partner. Oh, yes. Ayun. Na who can encourage them. Actually, meron kaming last time, nag-encourage sa kanila matatanda na talaga. Medyo ironic siya kasi it's a youth campaign pero Diba? matanda. Pero sila ang naka-identify Pero very ng touching, problema. nandun tayo na, di ba? Yes, partner? oo. Very touching na sabi nung matandang farmer, talagang kailangan namin kayo sa agriculture sector. Parang may may kurot sa puso. Diba? Oo. Na seeing an old man, an old farmer. At na makiusap. Yeah. And inviting the youth talaga to. And that's something na we are experiencing sa advocacy campaigns. Yes. We will be conducting boot camps. Overnight to, Exciting partner. part. Ayan, Oo. mga schools, yan, public schools. So, ika-conduct natin siya. Sasakay po kayo ng makinarya. Lahat kayo. Ma-experience your first Yeah, hand. oo, lahat ng mga estudyante. Wow. Papa-experience natin. Even teachers, kung gusto nila. So, lahat ng mga machines na pinamimigay natin na available around that area, that school, kung saan probinsya man yan, magpo-provide po si PhilMec ng magiging demo unit. Oo. Hihiram tayo sa Na mga pwede nila talagang recipients. paandarin at i-operate sa area. Yes. Pero syempre, Kuya, with with the utmost guidance. care. Oo. Kasi nga syempre, ginagamit ito ng ating mga farmers. Exciting. So yun, and may training courses din tayo. So we will also be giving free training courses sa mga gusto maging operator, tagapagsalita or specialist, mechanic, mekaniko, agripreneur, mga service providers, and a lot more. Ayan. So yun yung mga training courses Diba? natin. Hindi kayo mag-aalangan dahil tuturuan namin kayo. Hindi namin kayo iiwan along the process. Yes. Ayan. Oo. And conference. I can imagine na one day we'll have a conference of Y4M advocates Oo, across the nation. nakakatawa. Oo. Oo. And share their experiences sa paggamit ng machine, ano yung mga challenges nila bilang advocate, at ano pa yung mga visions nila para dito. So, yun Dito yung mga... lalabas ang mga creativity ng ating mga Yes. advocates. And we will also be working on starting next year, totoo na to, next year na talaga, na bumuo na rin ng, actually meron na tayo yan na Y4M mobile app. So Yes. yung Y4M mobile app is a booking app para sa lahat ng services ng mechanization related. Oo. So kunyari ako ay isang advocate at na-train na ako bilang operator at mayaman ka at kailangan mo ng operator. Taga San Jose ka halimbawa, Yes. Nueva Ecija. Oo. So, i-search mo lang yung Area, may San Jose, filter Nueva yan Ecija, Oo. lalabas yung name ko, ibubook mo ko doon, tapos babayaran mo Diba? ako after. Ayan yung mga tawag dito, yung mga pa-orderan o kaya mga Oo, Grab. oo, yung mga Eto ganyan. na, dito na tayo sa ano. Yes, oo. So, ito, ang i-order mo ay services. And then, ano siya, win-win. Ikaw, ma-accomplish mo yung goal mo sa iyong farm, while yung service provider can also earn while they are young. So, yun. Ang gusto natin. That's how we want to transform the future of Philippine agriculture.
holistic approach to On the partner. tip of your fingers, Oo. dumarating yung mga services na kailangan mo. And on the tip of their fingers, kumikita rin sila. May incentive pa, partner. So, yun naman kasi, at the end of the day, if they can earn from agriculture, then that's more interesting. That's way better than just rebranding, partner. Yes. Kikita talaga sila. Oo. Major output, kumbaga. So, yun. Ayan, partner. Nakaka-excite to, partner, ha? Yes. Oo. Kaya, syempre, para mas malaman pa nila yung mga activities na paparating at mga exciting part na yun na binubuo ng Y4M ay meron tayong Facebook page, Yeah, partner. may Facebook page Oo. tayo. I-up na natin Na po pwedeng- ulit. Oo. We hope na ma-up na natin ulit yung ating Facebook page. Hanapin nyo lang po ang Youth for Mechanization sa Facebook para po i-like nyo po ito and share and follow us para makita nyo po yung ating mga updates. Kung saang eskwelahan na kami, saang barangay na yung susunod. Yes, yeah, na pwede kayong mag-join. mag-join. Kung At malapit kayo, sino na ha? yung mga nabubuong clubs at nabubuong cooperatives in the next more years. At may mga testimonies pa doon, partner. Yes, Talaga. we really want to hopefully in the future hear testimonies, stories that will Success entice. stories. Diba? If you don't have something to do with your life, you are a young person today and you cannot really figure out ano ba gusto kong gawin. And then maybe you're listening right now. This could be a calling moment for Diba? you. Kung si Sir Jet ay nakuha niya yung calling moment niya sa isang billboard. Kayo dito sa Radyo Agri. Malay niya sa Radyo 90 Agri, that sa one. pakikinig ninyo. Yeah, we are encouraging you, if you want to do something with your life bigger than you are, Yes. then you may join our Y4M advocacy campaign. And let's try to transform the future of Philippine agriculture upside down like we have never seen before. Wow. And now we want to create that future for our generation and the next generation. So if you are that person over this on the other side of this radio program, on the other side of this Facebook online Ikaw, live stream, oo. then grab your phone and then find us on Facebook, and then you may inquire and begin our journey together. Yes. Y4M, Youth for Mechanization. Oo. By the way, ang tagline natin dito is securing the food and future of our nation. Grabe, partner. Napakabigat nun, ha? Ayan, china-challenge kayo ng PhilMec. Kaya Yes. mag-join tayo Ganun sa kamahal Y4M. ng PhilMec ang next generation. And even our director for he is Very really supportive. yes, Oo. he really believes in the next generation. Our management committee, how many of them are part of the younger generation na, di ba? So that's really leading by practice. Ganun yung ginagawa ni Dr. Alvindia. And he's really in support of this. Kaya nang pagpasok niya pa lang sa PhilMec, sa kanan ng garden na yun, makikita niyo na agad yung Youth for Mechanization. Oo. So we really are investing and passionate about reaching the next generation. You are the real hope of our Sabi nga ni Rizal. Ano sabi ni Jose Rizal? ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Oo. Ayan. The hope of our nation. Ayan, partner, ha? Dahil, ayan, matatapos Tapos na ang Oo, programa. ang programa natin. At nasabi na natin lahat. Oo. Yeah. Huwag kalilimutang mag-like at mag-abang ng mga post sa Y4M. Doon nyo na lang malalaman. Yes. At kung meron kayong mga tanong din, pwede rin gamitin yung hotline natin, no? By the way, thank you sa ating technical for today, si Ma'am Faye. Yes, Ayan. Faydan, si Ma'am Badet. Sikat yan sa San Jose City. At si Ma'am Bads. And Ayan. syempre si Kuya Raymel. Si Sir Raymel. Ayan, salamat sa inyo. You may text our hotline at 0962-119-7445. Ayan, partner. Kahit gusto man natin itong i-discuss pa lahat. Siguro sa ibang program na lang makita ng tayo. Y4M. Oo. Oo. So yeah, thank you very much for joining us. So this is another episode of Technopeach on Air, making waves for PhilMec Technologies. Once again, I'm Jet And I Subaba. am Joanna Paolo. See you on next Next Tuesday, Tuesday. for our next episode. Bye-bye! Bye! Ang Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Naririnig on air at napapanood online. Himpilan ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radyo Agri 90.1 FM PhilMec.
sa Agri. Ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radio Agri 90.1 FM, Filmec. Kasaganaan para sa bayan.